Ayun, meron pa po tayong ipakikilala sa inyo, no? Isa pa pong big bike na bagong dating sa Bodge, Tarlac. So available na po ito sa Caloocan at saka po sa ating Imus branch. Ito po ang CU525. Ayan, cruiser type po, no? Inline to din po siya, dual cylinder. Naka-abs na po sa harap. Ayan po ang laki ng kanyang gulong sa harapan. May reflectorize po. Ayan po ang napaka-klasiko, napakaganda po niyang headlight, no? Ayan po. Wide po ang kanyang handlebar. Tapos nandito na rin po yung side mirror niya. Ayan po yung meron po siyang design sa tangke, no? Nakakatulong din po yan na mag-capture o magano ng air para malamig ang kanyang tangke, radiator niya, no? Ito po, review lang natin siya based sa physical po na nakikita natin. So wala pa po tayong pang test ride unit nito. Ayan po, maliban po sa meron na siyang radiator guard. Ayan po ang napakaganda po niyang slider, crash guard. Ayan po yung kanyang gear pedal, no? Para relax na relax ka. Nakaunat po yung inyong paa. Ayan, CU525. Ayan po ang kulay niya. Kumbaga para siyang moss green na ganon, metal, glossy siya. Yan. Ayan po yung speed meter niya. Meron din po siyang traction control, passing set. Ayan, meron po siya hazard. Ayan ang tangke niya. Ayan po yung tail light niya. So visible na visible po, no? Hindi katulad po ng mga iba, medyo maliliit. Ayan. Ayan po yung kanyang muffler o tambucho. Yung kanya pong rear shock. Ayan. Adjustable po siya, manual. Ayan. Tapos po, ito po yung brake pedal niya. Ayan po ang kanyang engine. Tapos ang medyo naka-highlight po sa atin dito, so ganito naman po talaga yung mga iba, no? Ito po ay hindi drive chain. Ayan. Belt drive po siya. Ayan. Yun. Nasa preference na lang po ng gagamit or mag-evaluate kung anong mas maganda, drive chain ba o drive belt. Yan. May mga advantage, disadvantage naman po yan, no? Kahit mapa-kadena man yan, mapa-belt man yan, may mga kanya-kanyang advantage po yan at saka disadvantage, no? Pero syempre, katulad po ng ganito, hindi naman po gagawin yan kung madali siya papatid. Kasi sa kotse nga po nasa 80 to 100,000 kilometers bago ka magpalit ng ganyan. Hindi ko lang po alam pa sa ganito sa motor. Ayan po ang kanyang cambio. Sleeper clutch na rin po yan. Ayan. Yun po yung ano dito. Yan. Available naman po yung mga parts natin yan anytime. Hindi ka naman mapapatiran yan kasi may mga signs siya para palitin na siya, or yun nga, kung susundin po nyo yung PMS niya, yung pagpapalit ng ano niya, ng belt drive niya, hindi naman po tayo maaabutan sa kalsada, no? Katulad nga po ng nabanggit ko, kunwari yan nasa 20,000 kilometers, o siguro 18,000 pa lang, magpapalit na tayo. Yon, para safe po. Ayan po. Ito po yung CU525 cruiser type. Yan. Ni Bodge po. No? Ayan.
Kaya yun lang po, baka mamaya iniisip po ninyo, paano kung napaterem ka, siyempre wala pa, possible, mahirap pala nahanapin yung belt drive niya, no, para palitin. So kung maalaga naman po tayo sa motor at masusunod po yung hindi po tayo aabutan dyan, kasi yan meron silang tinatawag na palitin, kunwari 18,000 o 20,000 or 2 years or 10 months or 18 months, ganun po siya. Tapos may mga signs para palitin na siya, may crack na siya, may ganun na siya. Hindi ko naman inaano po yung kadena, no? Kung hindi ka nagme-maintenance, kung tingin-tingin lang, mas makikita po ninyo sa belt drive yung signs na palitin na siya. Ayan. Pero siyempre dahil po maingat tayo sa ating mga motor, alam po natin yan kung i-maintain na po natin for replacement na yung natin. Kaya lang kagandahan po ng belt drive din, parang hindi siya nilulubricate, hindi siya so ina-adjust lang siya, pero matagal po yun. Yan. Ito po ang ating bagong CU525 cruiser bike. Ayan. Ang presyo po nito is nasa 356. Kasama na po ang ating 3 taon na rehistro. Ayun, meron din po siyang installment ito, pero na lang po, pasyal na lang po kayo sa Tarlac para mapag-usapan po natin ang para sa inyong installment package. Ayun po, muli po pinakilala ko lang sa inyo ang CU525 cruiser type. Ayan po. Salamat.